For today's video, bali sasamahan nyo kung mag-food trip dito lang sa Kogon Night Market. Ito nga pala yung vlog number 3 ko sa channel ko na Rolled Ventures. At kung isa ka man sa mga nanonood ngayon na hindi pa nakasubscribe sa channel ko, since libre lang naman mag-subscribe kaya please mag-subscribe na kayo be. You can also like and click the notification bell para palagi kang updated sa mga post ko o kaya may bagong content ako na i-upload sa channel ko. Alam nyo kapag sinasabing Kogon, isa sa mga attraction dito yung street foods talaga nila. At kung nakapunta ka na dito, pues balikan mo na be. Marami ng mga bagong nakadisplay. At kung hindi nyo pa na-try, tara, samahan ko kayo. Dito lang yan matatagpuan sa Kogon, Cagayan de Oro City. Bali na sa tapat lang ng public market nila. Around mga 5 PM ata sila nagsastart na mag-display ng mga paninda nila. At kung ayaw mong maubusan, I suggest punta ka dito around mga 6 PM or 7 PM. Alam niyo ba kung bakit tinawag itong night market? Kasi tuwing gabi lang sila magdi-display dito. Bakit? Mayroon bang night market na tuwing umaga naka-display? Wala naman, di ba? At kung talagang first time mo talaga dito, sure ako na marami kang matitikman na masasarap na pagkain dito. Yung tipong parang nasa Thailand ka lang, klase-klaseng mga foods yung mga nakadisplay. Sa sobrang dami, malilito ka lang talaga kung anong pipiliin mo. Ba't naman kasi maghanap ka pa ng iba? Single ako, available ako, pwede mo naman akong piliin. Bali, gusto ko lang linawin sa lahat na hindi lang puro cash ang method of payment dito. Dahil pwede din dito yung cashless. Tulad ng GCash, scan nyo lang yung QR code. Pagkatapos, goods to go na. So ayun, may nakita na tayong unang mumukbangin. Nakakatakam kasi tingnan yung lechon kaya yun yung napili ko. Ang sarap kasi tapos ang crispy ng balat niya. Bali yung isang pack pala is nasa 100 pesos lang. At with rice na yun. At since magkalapit lang naman yung seafoods corner at saka yung lechon na binilan ko, kaya tinikman ko rin yung seafoods. Since paborito, isa din kasi sa mga paborito kong pagkain ay yung mga seafoods talaga. Bali, yung napili pala namin dito sa seafood corner is yung 89 pesos with rice na. At kapag ayaw mo naman mag-rice is nasa 79 pesos lang. At kung gusto man yung maraming seafoods yung nakalagay, yung nasa isang styro pack, nasa 120 pesos lang naman. Alam nyo, na-surprise talaga ako dito. Ngayon ko lang kasi napansin na mayroong vending machine dito sa Kogon. Bihira lang kasi ako makakita ng vending machine dito. Doon ko lang napagtanto na madali lang pala siyang gamitin. User-friendly kumbaga. Pagkatapos mo makapili, may number dyan sa baba ng drinks mo. Tapos yun yung iti-type mo doon sa screen. Oras na para bayaran mo yung drinks mo. Kung coins naman yung pera mo, insert mo lang yung coins. Pero kung money bill naman o yung perang papel, insert mo lang dito, bali higopin na yan. Tapos hintay ka lang saglit. And taran! Mahuhulog na yung drinks mo. Yun na yung time para damputin mo yung drinks mo. At kapag may sukli ka pa, bali drop lang yung coin sa baba. Yung may nakasulat na coin return. Doon mo lang kunin yung sukli mo. Isa sa mga dinadayo talaga dito ay itong Japanese pancake. Namangha talaga ako sa nakita ko dahil ang dami ng flavors na pwede nating pagpilian. Hindi kasi siya tulad ng dati na limited flavors lang. Kaya nagulat na lang ako dahil ang dami ng flavors. Kahit nga ako nalilito na kung saan yung titikman ko Kaya nagtanong na lang ako at nagpatulong kang ate. Kaya sabi ko kang ate, saan dito yung bestseller nyo? Saan dito yung pinakamasarap na flavor na binabalik-balikan ng mga customer niyo po? Ayun na nga, tinuro na nga ni ate yung mga bestseller na Japanese Shuffle Pancake nila. Pero hanggang ngayon, nalilito pa rin ako kung saan yung uunahin na titikman ko. Hanggang sa nakapili na nga ako at yun ay ang Black Forest. Syempre, naka-premium flavors yan. At ayun na nga, ibinigay na sa akin ni ate. Bali, ito nga pala lahat ng flavors nila from regular flavors to premium flavors. Bali, yung mga regular, nagre-range lang ng mga 50 pesos. At tapos yung mga premium, nasa 70 pesos lang. Tapos kung premium cup naman yung pipiliin mo, nasa 80 pesos lang naman. At eto na nga guys, yung pinakaunang titikman natin na Japanese Shuffle Pancake na Black Forest. Sa itsura nga pala ng Japanese Shuffle Pancake na ito, ang sarap ng tingnan guys. Tapos ang lambot-lambot pa ng pancake, yung fluffy kumbaga. At syempre, wag nating palampasin yung cherry na nasa ibabaw niya. Actually, mahilig talaga ako sa chocolate, kaya nasasarapan talaga ako yung kinakain ko yung Black Forest na Japanese Shuffle Pancake. Bali, yung susunod naman nating titikman ay yung tinatawag na tiramisu. Actually, yung tiramisu, hindi naman talaga siya isang native Japanese word. Where in fact, ang tiramisu ay isang Italian cuisine na nangangahulugang cheer me up or pick me up. And originated sa Italy. At ngayon ko lang talaga na-realize na ang sarap talaga ng tiramisu guys. Alam mo yung tipong tinatawag na aroma pagkatapos mo siyang maisubo sa bibig mo. Oh shit, yung aroma talaga tapos distinct taste niya talaga. Ang masasabi ko lang talaga dito, parang may bagong favorite flavor na ako. Alam mo yung tipong may pagka-coffee flavor and a dusting of chocolate come together to create a dessert both rich and remarkably light. Oh, English yun kala nyo kayo lang? Bali, yung pangatlong Japanese Shuffle Pancake na titikman natin ngayon ay yung tinatawag na cream strawberry. Bali, yung nakatoppings talaga isang totoong strawberry pero naka-canned lang siya guys. Hindi nga lang siya yung fresh na fresh from the farm pa talaga na strawberry. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Uy, na-insert mo pa talaga yan
Mas magiging mahal naman siguro kapag yung fresh cut talaga na strawberry. Pero overall, itong strawberry cream flavor na ito, masarap talaga siya guys ah. Alam mo yung sweet and juicy. Refreshing flavor that provides a fruity scent talaga. Lalo na kapag mahilig ka sa strawberry flavor. Pero in fairness ha, masarap talaga yung Japanese waffle pancake nila. Hindi siya yung tipong nakakaumay dahil sa sobrang tamis. Dahil para sa akin, nakabalansi talaga yung tamis eh. Pero ewan ko lang sa inyo ha. Since makakaiba tayo ng taste. At ayun na nga, nakatatlong flavor na tayo guys. Pero sabi nga na kameraman ko, sige tikim ka pa ng isa. Tapos dinagdagan pa ni ate, sige na sir, tumikim ka pa ng isa dito. So ayun na nga, hindi lang tatlo yung flavors na tinikman ko guys. 4 lahat. Pumili pa ako ng isa niyan. Ito sana yung susunod na titikman ko dahil mapapa-indulge ka sa gold and choco flavor niya. Pero parang magkakapatid lang sila yung unang tinikman ko na Black Forest. Kaya yung pang-apat na pinili ko para tikman ay yung kulay green na tinatawag na matcha flavor. So ayun na nga, excited na ako matikman yung matcha flavor. Bali naka-premium cup pala siya, ibig sabihin nito nasa 80 pesos na siya. At syempre, agad natin tinikman yung matcha flavor. At kung tatanungin nyo ko kung what does matcha taste like, alam mo yung tipong touch of bitterness with a pleasant savory ending. Ganun yung lasa niya guys. Pero yung matcha talaga, ibig sabihin kasi sa Japanese nito ay yung powdered tea. Ibig sabihin nagmula siya sa mga dahon ng tea at ginawang powder. So ayun na nga guys, kapag kayo naman nandito, marami kayong pagpipilian ng mga Japanese waffle pancake. At pagkatapos nun, uminom ako ng avocado shake. At dito naman tayo guys, hindi natin papalampasin yung gabi na hindi tayo makakatikim ng oyster o talaba. Noon ko lang talaga gustong tumikim nito at sa wakas makakatikim na din ako. Bali 50 pesos nga pala bawat pinggan. Tapos papipiliin ka ni ate kung saan ba gusto mo. Tatanungin ka pala ni ate kung ano yung gusto mo. Gusto mo ba yung fresh o babanlawan ng mainit na tubig? Pero kung masyadong sensitive yung tiyan mo, I suggest babanlawan ng mainit na tubig. O tawag sa amin, laphawan. Gaya nito yung in-order ko. Bali yung unang gagawin para mas masarap yung kain mo. Lagyan mo ng suka. Alam mo masarap yung suka nila dito guys. Tapos magpipiga ka lang ng 1 o 2 kalamansi dun sa talaba mo. At ang panghuli, wag mong kalimutan yung asin para mas mabalansi yung sarap. Sabi kasi nila masarap din yung maalat-alat. Yung tipong habang hinihigop mo mas lalong sumasarap. Gagi, ang sarap. Oh, chucks, ang sarap. Promise, ang sarap talaga niya guys. Alam mo tipong sa sarap, naghanap ako ng nilagang saging o kaya mainit na kanin. Dahil siguro sa suka nila kaya mas lalong sumarap yung talaba. Tapos may konting asin at kalamansi. Gusto ko sanang sabihin kang ate na, ate, ang sarap ng talaba mo. Pero wag na lang, baka kasi iba yung maisip ni ate. So ayun, dahil nasarapan ako sa unang tikim ko kaya kumuha ulit ako. Bali, ganun lang yung process. Lagyan mo siya ng suka, pipigain mo siya ng kalamansi, tapos lagyan mo siya ng konting asin. Konting asin lang naman, nakadepende sa preferences nyo. Pwede mo siyang halu-haluin o ibabad muna yung talaba sa suka. So ayan, sip-sipin mo. O simutin mo pa. O ayan, hanggang sa maubos. Diyan ka naman magaling, James eh. Uy, ano ba? So ayun na nga guys, bali hanggang dito lang pala yung vlog ko. Busog na talaga ako. Ang dami ko nga palang kinain for today's video. Alam nyo, ang dami pa talagang foods dito na matitikman nyo. At kung may time kayo, pasyal kayo dito sa Kogon guys. Explore nyo naman yung Kogon. Actually, kapag sinasabing Kogon Night Market, hindi lang talaga dito sa street foods area. Marami din dun sa may bandang prutas. Bali dun sa kabila meron ding prutasan tsaka gulayan. At tsaka may ukay-ukayan pa. Suggest naman kayo guys kung may alam kayo na may masasarap na pagkain. Comment nyo lang sa baba tapos try nating puntahan. Para nga pala sa mga gustong magpa-shoutout, bali comment lang kayo sa baba. Para naman ma-shoutout ko kayo sa next video ko or next vlog ko. At para naman sa mga nakasubscribe na thank you so much guys. Bali nasa 50 subscribers na tayo ngayon. At para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na kayo guys para di kita mamimiss. Bye bye! It's shoutout time. Shoutout nga pala kay Moonlight Razel tsaka kang Danica Ibal and kay Everything Q Shop or kang Kuya Paul na kasama ko sa trabaho. Shoutout din kay Abchuti Eb Channel. Shoutout din kay Kuya Marv's Vlog. Bali, sabi niya pala dito, shoutout po from Valencia City, Bukidnon. God bless you po. Gogo lang jud classmate, walang pinagbago. Pahabol shoutout nga pala kay John Relingas. At sa mga gusto magpa-shoutout para sa next video, comment lang po kayo dito sa comment section. Sa baba lang po. Thank you, bye-bye.